9:30. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sabi, ano ba yan? Sabi dun sa noontime show. Good morning, beautiful people. Ano ba yan? Oo. Good morning, beautiful people of the Lord. Yes. Atin yun. Meron ba sa inyo na nag-iisip hindi siya maganda? Yung totoo. Yung totoo. Oo. Meron ba? Meron ba? Oy, mamaya na kayo mag-chismisan. Meron ba sa inyo na pag tumingin kayo sa salamin o kaya pag-isip nyo sa mga pakit-pakit ko? Hindi. Makikita mo, ay, nadagdagan yung ano ko. I don't think na meron sa atin nag-iisip ang pangit-pangit ko. No? Oo. We all have our own beauties, no? Sabi nga, no, beauty is in the eye of the beholder, no? So, pag sinabing it is in the eye of the beholder, depende sa tumitingin kung maganda o hindi. Yun. Oo. So, ngayon, kung ikaw tumitingin sa sarili mo, alam mo na mo, sabihin mo, pangit ka. Diba? Oo. Yung ibang tao, pwede ka nilang isipin pangit, pero ikaw, creation ka ng Diyos. So, walang pangit na nilikha ang Diyos. Pinapapangit ng tao. No? Pero yung original creation of God, it has always been very beautiful. No? Kaya, huwag naman tayo maging mayabang. No? Pero let's just be confident na we all have our own beauty, physically, spiritually. No? Kaya, pasalamatan natin yun sa Diyos. But, hindi tayo mag-uusap ngayon tungkol sa kagandahan. No? Okay, so babasahin natin ang ating opening verse for today para tayo ma-encourage to worship the Lord our God, no? Kaya tayo nagbabasa palagi ng opening verse, no? Para tayo ma-encourage na bakit ba nagpe-praise and worship, no? Bakit ba natin pinupuri ang ating Diyos? There are so many reasons bakit kailangan siyang purihin. And today, bibigyan ko kayo ng isa na namang reason kung bakit natin kinakailangan purihin, sambahin at paluwalhatian ng ating Diyos. At yan ay nakasulat sa First Chronicle or Unang Kronika, chapter 16, verses 25 to 27. Actually, si David, Haring David, who has always been a man of praise, a man who is after God's own heart, sabi nga, punong-puno palagi si Haring David ng pagsamba at papuri sa Diyos, no? And this is one of the poems, no? Psalms na isinulat ni Haring David, no? Bago niya itinayo yung templo, yung gusto niyang, pero actually hindi siya yung itayo, si Solomon. Pero because he is overwhelmed ng pasasalamat sa Diyos, kaya niya isinulat ito. Okay? Actually, mahaba itong chapter 16, pero kinuha ko lang 25, 26, and 27. So, basahin po natin, si Yahweh ay dakila. Amen ba? Yes. Bakit siya dakila? Kasi siya ang Diyos. Okay? So, kaya niya kahit ano. No? Almighty God, dakila. At karapat-dapat papurihan. Yun. Amen. Yun ang sinasabi ni David, no? Yun ang sinasabi ng Biblia. And, palagay nyo, payag ang Diyos dito. Amen. Payag na payag ang Diyos dyan. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Take note yung Diyos na nakasulat doon, higit sa mga Diyos, hindi siya capital D. So, small d lang. So, pagka nakita nyo sa Bible na yung Diyos or yung God, hindi capitalize ang first letter, ibig sabihin yan, hindi yan ang Diyos na si Yahweh. No? So, mga walang kwentang Diyos yan. Diyos-Diyosan, no? So, pero meron bang mga Diyos ang buong sanlibutan? Marami. Daming mga Diyos-Diyosan eh. Ang dami-daming mga Diyos-Diyosan. Sabi nga, no? Yung mga sinasamba mo nang higit pa sa pagsamba mo kay Yahweh or kay Jesus, ito yung Diyos mo. Yung binibigyan mo ng oras, yun yung sentro ng buhay mo. More than sa Diyos o kay Jesus. Yan ang Diyos mo. No? So kung ang oras mo palagi nakasentro sa sarili, ang Diyos mo yung sarili mo.
No? So, part yan ng mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Okay? Pero, ang sabi ni David, higit siya. Agree ba kayo? Higit, Yes. higit Amen. ang Diyos, no, sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Verse 26, ang Diyos ng mga bansa, no? Small letter na naman yung D. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. No? Ano talaga si David walang kwenta yung mga yan. Hindi yan mga totoong Diyos. Diyos-Diyosan lang yan. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. No? So meron siyang ngunit na ginamit. Si Yahweh, capital Y, ang lumikha ng buong kalangitan. So bakit niya in-emphasize na yung sa verse 26, Diyos ng mga bansa, Diyos-Diyosan lamang yan. Si Yahweh, lumikha ng buong kalangitan. Bakit kailangan niyang i-emphasize yung lumikha? Kasi yung mga Diyos-Diyosan sa buong sanlibutan, sino ba ang lumikha niyan? Tao. Creation ng tao yan Ano yan ang mga kaisipan natin Yung kahoy, inukit mo lang, ginawa mo ng Diyos. Di ba? O, yung dahon, napulot mo lang, nakita mo parang korte ng santo. O prename mo na, dasalan mo na yun. Di ba? So, tao lang ang mga lumikha niyan. Unlike ni Yahweh, who is the true God, siya yung creator. Siya yung tagapaglikha. Walang lumikha sa Kanya. Hindi tao ang lumikha sa Kanya. Wala nang mas greater pa na lumikha. Lilikha ako ng Diyos. Lilikha ako ng Yahweh. Wala nun. Siya na. Kaya siya dakila Kaya siya yung tunay na Diyos. Kaya, alam niyo mga anak, maraming dito sa mundo na ito ngayon, ang daming relihiyon. No? Ang daming mga iba-ibang klase ng Diyos. Ang daming mga sumusulpot na mga cultish religion. No? Sinasabi nila, pati yung tao, pati yung pasto, ginagawa na, yung pare, ginagawa ng Diyos. No? Which should not be. Naiinsulto ang tunay na Diyos. Which is Yahweh. Si Yahweh. No? And nasa si Jesus during the creation. Jesus was already there. He is the Word of God. So nag-e-exist na yung three divine persons in one. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So sila ang tunay na Diyos. At ang si Yahweh na ating Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at ang presensya ng Holy Spirit, ang siya natin sinasamba dito sa lugar na ito. No? Wala nang iba. So, verse 27, Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan, nasa Kanyang tahanan. No? Do you agree? Tahanan ito ng ating Diyos. No? Andito ang presensya ng ating Diyos. No? So, itataas natin ang Kanyang ngalan dahil siya ay dakila at karapat dapat papurihin dahil siya lang ang tunay na Diyos. So, ngayong araw na ito, magpupuri tayo, sasamba tayo, palulwalhatian natin ang ating Diyos, na ang ating puso, na ang ating pananampalataya, na ang ating deklarasyon, walang ibang Diyos, kundi si Yahweh, ang Panginoong Jesucristo, siya ang tunay na Diyos. Amen po ba? Pwede po ba tayong tumayo para sa ating opening prayer? Yes, O Lord God, there is no other God but you. Ikaw lang ang tunay na Diyos. Ikaw, Yahweh, na tagapaglikha namin. Ikaw, Panginoong Jesucristo, na siyang tunay na salita ng Diyos. Ikaw ang aming Savior. Ikaw ang Kristo, ang Messiah. And no one can come to the Father except through you, O Lord Jesus. Kung kaya sa kapangyarihan ng iyong presensya, Holy Spirit, puspusin mo kami upang maitaas namin ang deklarasyon na walang ibang tunay na Diyos kundi ikaw lamang, Yahweh, sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, dalangin namin na mapaluwalhatian ka namin, mapagalakan ka namin, maitaas namin ang dakilang pangalan mo sapagkat karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sabayin. Salamat sa biyaya na ito. Salamat sa pribilehiyo na ito
na kami ay maging tagapagpuri mo, O aming Diyos. Sinusurrender namin ang lahat na sa amin sa iyo, O aming Diyos, sapagkat kami ay iyong nilikha, kaya't nararapat lamang na ang mga nilikha mo ay lumuhod sa iyong harapan at itaas ang ngalan mo, pasalamatan ka at bigyan ka ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Maraming salamat, O aming Diyos. Kagalakan mo nawa ang gagawin naming pagpupuri at pagsamba sa iyo ngayong araw na ito. Sa iyo, ang kataas-taasang papuri, pagsamba, pasasalamat at palwalhati, ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ng ito'y samot dalangin namin. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Dapat po siya talagang purihin at sambahin. Walang dahilan para hindi natin siya purihin. Amen. Handa na po ba tayo magpuri? Hallelujah! Magpupuri!
Lord. Dahil Lord, sa umpisa pa lang, Lord, nais mo na ikaw ay aming awitan, Panginoon. Lord, sa Genesis pa lang, bago mo likhain ang mundong ito, Lord, nagsisiawit na ang mga anghel, Panginoon. Lord, tunay nga na nais mo na ikay lagi inaawitan, pinapasalamatan. Kapatid, kung ano na yan nasa puso mo, huwag kang mahiya. Lumapit ka sa Lord. Naantay ka niya. Pasalamatan mo ang araw na ito. Ang bagong hininga, bagong kalakasan, ng bagong pag-asa, ng bagong pag-ibig sa bawat isa. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Kapatid, ika'y lumapit. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O
Yes, Lord. Ikaw ang pinakadakilang. Ikaw ang number one, Panginoon. Walang nagkakilalaman. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ama, Panginoon, Hallelujah. sa iyong kulay na ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagang hindi nauubos, O Lord God Jesus. Totoo, Lord, di ka namin na nakikita, Panginoon, pero nararamdaman ka namin, O Lord God, na hindi man ikaw, Panginoon, O Lord God, nakikita ng aming mga mata, nakikita yung pagkilos mo sa buhay namin, pero totoo ka, Lord, O God, sapagkat na-experience namin, Panginoon, na kaya kami na andito, Lord. Pinakita mo sa amin, Panginoon, na totoo kang Diyos, Lord God. Ang pag-ibig mo, tinanggap namin, Panginoon, na wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang sasalamatan, kundi ikaw lamang po. Ikaw, Panginoon Hesus Kristo, O Yahweh, ang God of Israel. O, hallelujah. Salamat, Lord, sa araw na ito. Binigyan mo kami ng pribilehiyo na ikaw ay purihin, Panginoon. Pinaba mo sa amin ang presensya mo. Maramdaman namin, Panginoon ko, ang iyong presensya, O Lord God. Lord, sabi ng salita mo, 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, nandun ka sa kalagitnaan. Kaya Lord, we welcome your presence, O Lord. Samahan mo kami, Panginoon ko, at ang iyong salita, ngayon pa lang pinasasalamatan na namin, Panginoon. Basbasan mo po si Sister Ruth ko at Sister Elaine na magbibigay ng mensahe, O Lord God. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga pagdilhin, Panginoon. Huwag maging matigas ang aming mga puso sa ituturo mo ngayon sa araw na ito, Lord. Lord, pakinggan namin ang iyong salita, ang mensahe na ikaw ang aming maririnig, ang boses mo, ang magtutuwid ng aming mga buhay sa araw na ito, Panginoon, Lord. Lord, ngayon pa lang, Panginoon ko, Lord God Jesus, purihin ka na, Panginoon. Tinatanggap na namin na mababago ang aming mga buhay sa pamamagitan ng mensahe mo sa araw na ito, Lord God. Hallelujah! Purihin kami, Panginoon, at lahat po natin sinasawang dalangin namin sa pangalan Malakas mo. po ang sa palakpak po para sa ating Panginoon. Amen. Isa nga pong napakalakas, yung pinakamalakas na pwede natin ipalakpak